Nag-away ang amo at katulong. Dahil ang amo pinahugasan ulit sa kanya ang tapos ng nahugasan ng katulong. Kasi ang rason ng katulong, nahugasan niya na. Bakit niya pahugasan ulit? Ang rason naman ng amo, ginamit niya na kaninang umaga. So usually, nagamit na nung umaga. Anong oras na ngayon? Tanghali na, di may dumi na naman yon. Kailangang hugasan para lagyan ulit ng bago kung anong dapat ilagay. Ito namang si katulong, ang ingay. Ayaw magpatalo. Ayaw niya talaga daw hugasan kasi nahugasan niya na nung umaga. Si amo naman, gustong pahugasan kasi nagamit na nga. Anong oras na yung umaga? Ano na nga yung tanghali? Di pahugasan niya ulit. Kaliliit lang ng problema, nagkagulo sila. Pero alam nyo ba kung sinong dapat magpapasensya? Ang amo ba o ang katulong? Siyempre dapat ang katulong. Ang amo ay mag-uutos, ang katulong susunod sa lahat ng utos. Kaya nga sila kumuha ng katulong para may mautusan. Hindi sila kumuha ng katulong para sila yung gagawa sa kanilang utos. So lagi nating tandaan, kahit na ipaulit-ulit sa atin yung mga ginagawa natin na nagawa na natin. Kung sinabi na nga mo na ulitin mo at hindi ako satisfied sa ginagawa mo, gawin mo. Kung hindi mo naman ikakamatay yan, gawin mo. Kung yun naman ang paraan para matuwa sa iyo ang amo mo, gawin mo. Bakit ka ba pumunta dito? Di ba para sa trabaho? O trabaho yan, inutusan ka ulit. Hindi naman ibig sabihin na pinahugasan sa'yo ulit yan ay hindi mo na nahugasan mabuti. Kasi nga ang rason ng amo na gamit na kanina, naalikabukan na kanina, so kailangan hugasan, kaya lagyan ulit ang dapat ilagay. Ito naman si katulong hindi nagpapatalo. Sabi ng amo, tumigil ka na, pumasok ka na sa loob, tama na. Si katulong, ang dami parang sinasabi. Buti na lang naawat ko. Kasi kung hindi ko naawat, baka nasapak na yon. Kahit gaano pa kabait yung mga amo natin, once na maubos ang kanilang pasensya, sorry ka talaga. Kaya ikaw, kung nangatulong ka dito sa ibang bansa, sumunod ka sa iutos sa'yo. Lagi mong tandaan kung anong lugar mo dito. Amo ka ba o katulong?